dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mga kababayan ko, buti pa ito. Yan ha, mga kababayan. Sabi rito, sabi rito, Gatchalian Black to donate 1 month salary to relief effort invites other senators to do the same. Nananawagan ng Gatchalian Black, mga kababayan, na i-donate kahit man lang yung 1 buwan na kanilang sweldo, bilang senador, donate nila sa mga biktima ng lindol dyan sa may Mindanao. Laka. Ngayon ang tanong, nasaan ka na, Sara Duterte? Hayop ka. Sabi sa GMA News, let the whole Senate stand with Mindanao. News update: members of Gatchalian Black have taken steps to help victims of the magnitude 7.8 quake that devastated parts of Mindanao on Monday. Kahapon ho yun. And invited their colleagues to join them in this effort. Diba, mga kababayan ko? Tayo, mga kababayan, The Senate new majority stands with the families and communities in Mindanao who are now facing the painful work of rescue, relief, rebuilding, and recovery after the powerful earthquake, they said in a statement. Kayo, yung mga Cayetano Black, putang ina nyo, ang gusto nyo lang magnakaw. Ayaw nyo magserbisyo. Utang ina nyo kasi. Pumasok-pasok kayo sa politika para magpayaman, magnakaw, repeat. Diba? Ngayon, ganyan, mga kababayan, Ay, sabi ni Argo, alam mo, Argo, ako, baka nauna pa ako kay Sara. Argo. Nabalitaan ko pa lang yun. Hindi lang yan. Hindi lang yung ako, Argo, hindi na kailangan sabihan kasi may pagkukusa ako eh. Argo, may pagkukusa ako. Hindi ako kailangan sabihan. Ayoko man sabihin, bukas uli, dinamay ko na yung mga kaibigan natin. Meron tayong 100 halos na senior citizen na benepisyaro ng ating kawang gawa. Pero bahala na kayong hanapin dahil hindi ko ugali yung mga nagpo-post ng ginagawa nating mabuti sa kapwa. Bahala na ibang tao ang maglabas, bahala na ibang tao yung pumuri sa iyo kung yung paningin nila ay yung ginagawa mo ay tao sa puso. Pakitang tao lang. Tama, mga kababayan, abangan mo bukas, Argo. Tanungin mo naman yung mga tropa mo kung may ginagawa silang ganyan. Akala mo ba yung pagperma-perma ko ng mga cheque dito, kita lang? Hindi kita yon. Yung iba doon, mga donasyon sa simbahan, donasyon sa mga bahay ampunan, panatanan namin yan eh. Sa buong buhay namin, nung kami nagkaroon ng biyaya galing kay Lord, panatanan namin na ang blessing ibahagi sa iba. Hindi kinakanya. Kaya ang grasya, kahit ako hindi magtrabaho 24 oras, nandito matulog, matulog, bumengbang, kumain. Paggising ko, may kita pa rin. Di ba? Argo, kulang yan. Kulang yan, Bibigay ka lang, kulang yan. Magbigay ka naman kahit mga pang ilang kaban lang. Para masabi naman, i-represent mo na yung mga pangit na mga vlogger nyo sa kabila. Ewan ko. Ngayon, nasa na si Sara Duterte?
Akala nyo kasi, Argo, sabi nga nung ibang mga vlogger, wala, si Mike Cervera, kekengkoy-kengkoy lang yan. Akala nyo lang yung kekengkoy-kengkoy kasi hindi nyo naman ako kilala sa personal. Oh, di ba? Kung kilala mo ako sa personal, sige nga. Masasabi mo kaya yan? Oh, di ba? Wala. Oh. Oh, sige, eto na, Argo. Oh, ikaw talaga. Sarah, sabi rito ni Legaspi, Sarah! Nasaan ka na? Ayun, wala, oo. Baka, may schedule pa ng bengbang. Di ba, no? Baka may schedule pa ng bengbang si Sarah. Oy, ayan, no. Oy, Jake. Oy, ano nga, wag niyo ang kakalimutan na pinapanood itong si Jake Magnus. Mga kababayan, ako'y seryoso ito, mga kababayan. Jake, makinig ka. Ako po'y nakikiusap, no, hindi po mamamalimos. Pakiusap. Alam niyo po ba na mas masaya ako? Masaya ako. Sorry seryoso po. Mas masaya ako na kapag ka nakikita ko, sinusuportahan nyo yung mga kasama natin tulad ni Jake Magnus, pinapanood nyo sila. Baka akala nyo hindi ako nanonood sa mga yan. Tinitignan ko kung sino yung mga nanonood yan. Oo. Mas masaya po ako na kahit hindi ho kayo manood sa akin o hindi nyo ako bisitahin dito, basta ho yung mga kasama natin, pinapanood nyo, parang pinanood nyo na rin po ako. Tama, mga kababayan. Ganyan po ako Oo. Parang ganun din naman kasi kung ano po yung sasabihin ko, ganun din naman sinasabi rin ho ng mga kaibigan natin yan ng mga kasama natin, di ba? Yan, sila Jake Magnus, sila Chris Ulo, sila Takero, sila Mima Alicia, sino pa? Ballpoint Man, sino pa? Marami pang iba, mga kababayan, banggitin nyo na lang. Di ba? Di ba, Mamita Star Talk? Ganon. Di ba? Nagyayaya na naman ng Boracay. Di ba, mga kababayan? Hindi yun Echos. Gem HE, hindi Echos yun. Promise. Di ba? Wag nyo lang papanoorin yung mga tao na alam nyo naman na manliligaw. Di ba? Yung mga nanliligaw, wag nyo nang panoorin. Kasi kung wala naman kayong natututunan na mga pananaw na maaayos, ng mga pwede nyong i-absorb bilang katangian, wag nyo nang panoorin kasi toxic yan. Diba? Toxic, yung mga toxic na tao, ligwakin nyo. Yung mga tao na totoo, na mga nagpapaliwanag ng mga mabubuti, nang may matututunan tayo, at yun ay sipsipin natin sa ating mga utak para nang ganon maging ugali natin at yun po ay makakatulong sa pang-araw-araw na ginagawa natin para abutin ang mga pangarap natin. Diba? Yun, mga kababayan Diba? Dito na tayo. Yan na. Nakaw! UTW pala ito si Commander Churba. UTW to. Di lang nanonood, nagpapalipad pa. Hoy, thank you po Oo, pwede na to. Mga isang sako bigas na to. Baka kala nyo. Hoy, Jake Magnus alam mo na bukas may lakad kung hindi mo pa alam, kontakin mo na si Biyahe ni Koy. Ito na, mga kababayan. Punta na natin to si Joel Villanueva, mga kababayan. Nakaw! Joel Villanueva, halaka! Ayan na, mga eto na. Beba Kenshi. Shout out. Ito na, mga kababayan, Kaya, mga kababayan, alam nyo, etong mga banat ng mga DDS kaya Villanueva. Di ba? Alam ko naman, mga kababayan, na kayo ay gigil dito.
Alam ko rin mga kababayan na kayo ay galit na galit katulad ko sa isang katulad ni Joel Villanueva. Di po ba mga kababayan? Tama po ba? Ano, ha? Romel Dalayuan, eto na ngayon. Mga kababayan, 13th Senator jumping to Gatchalian Block. Question mark ko yun, ha? Question mark ko yun, ha? Nako. Casimiro Leal watching from Lawak, Pangasinan. Kininana ni Karuba da itoy. Tagalawak, Pangasinan. Sige Garod. Paano na ngayon, Argo? Paubos na kayo. Mawawala na rin ang kaso ni Villanueva. Hindi pwedeng ganon. Hindi tayo papayag. Siguro naman magkakasundo-sundo na tayo. Siguro kayong mga parte ng mga DDS, 'di ba? Kayo kinakalimutan nyo eh. Porke kumampi sa inyo si Loren Legarda, 'di ba inabsuelto nyo? Kung di ba naman kayo mga kinang-ina nyo, ang papangit ng mga ugali nyo. Tingnan nyo mga kababayan ko. Inabsuelto nila, sino? Si Loren Legarda. Mga kababayan. Tayo hindi. Ulitin ko, hindi natin inaabsuelto sino? Si Joel Villanueva kahit pa siya ay pumanig, siya ay sumama sa grupo ni Win Gatchalian. Alin ho ang tamang ugali na dapat sundin natin doon? Yung bang inaabsueldo ka na dahil ikaw ay sumama na sa kanila, sumapi ka na sa kanila, ikaw ay absueldo na, ganon. Tayo, ulitin ko, kabaliktaran tayo. Hindi porke sumama, sumapi, nakiisa, o ano pa mang tawag nyo dyan, sa ginawa netong si Joel Villanueva, na di umano'y tumalon na sa bakod mula sa grupo ni Alan Bakla Cayetano patungo dito sa Makisig na ipinagmamalaki ng mga taga Valenzuela, ng mga Valenzuelano, wala pong iba kundi kay si Senator Sherwin Gatchalian. Ibig sabihin nun kalimutan na natin yung kaso, kalimutan na natin yung pong mga kasalanan. Hindi tayong ganyan. Diba? Hindi tayo ganyan, Homer Aquino. Opo, kanina pa ho tayo naka-replay, kanina pa. Tama po ba? So anong dapat na ugali natin, mga kababayan? Bantayan natin. At huwag kalimutan ang mga kaso na nakabinbin. Hindi pa man na isasampa yung kaso, pero nasabi na rin kasi. 'Di ba? Nasabi na may kaso na. May niluluto na, hinog na, eka ng ombudsman di hintayin natin. Ngayon, mga kababayan, mga DDS, galit kayo rito, no? Pero kay Loren Legarda, love na love nyo, no? Ganon din naman kay Chis Escudero, di ba? Dati love na love nyo siya. Tapos ngayon, ayaw nyo na. Pero kami, dito, ayoko namang isama yung iba na mga kasama natin kasi bawat channel namin ay may kanya-kanyang mga pananaw. May malaya na kaisipan na kung ano yung para sa iyo. Na prinsipyo o pananaw o naiisip. Iyo yun. Tulad natin mga kababayan, inaabsuelto ba natin si Martin Romualdez? Hindi. Pero marami tayong mga kasama na naniniwala kay Martin Romualdez. Bakit? Yun yung paniniwala nila Nire-respeto natin yun. Ganon din sila. Ano sabi nila? Nire-respeto namin yung opinion at pananaw nung aming kaibigan na si Mike Cervera na naniniwala siya na may kasalanan
ang nagngangalang Martin Romualdez. Oh, 'di ba mga kababayan? Ganun dapat. Oh, bakit? Ako naman ho ang magdadala nun eh. Kung sakaling tayo ay magkamali na ang Martin Romualdez walang kasalanan, 'di ba? Kaso yung mga nangyayari mga kababayan abay kahit nakapikit na ho tayo, masasabi na natin na talagang may kinalaman ang nagngangalang Martin Romualdez sa mga katarantaduhan na nakawan na nangyari dito po sa flood control scam. Diba? Namali ba tayo? Nung araw, inaaway ako nila Argo. Sabi ng mga tropa ni Argo, hindi, fake news ka. Hindi, bayaran ka ng mga Duterte. Hindi, oo. Bayaran ka ni yung mukhang bangkay na congressman ng Nabotas, si Toby. Ganun ho lahat yung mga naririnig natin. Di ba? Pero, nanatili tayong lumaban, nanatili tayong naging malakas lalo, at talagang nagporsige tayo na ituloy, na ibunyag, sabihin na ang nagngangalang Martin Romualdez ay sangkot talaga sa napakalaking nakawan sa pondo at kaban ng bayan. Tama, Homer Aquino? Yun po yun, mga kababayan. Ano nangyari? Nawala na lahat yung mga nambabash. Sabi ko nga, Teresita Tan, bumalik na kayo. Punta na kayo dito, makinig kayo. 'Di ba? Kulang na lang sabihin ko, ako ang daan. Ang katotohanan. Walang sino mang makakarating sa paroroonan kung hindi sa pamamagitan ko lamang. Kibulo yan dating. Diba Marian Tomas, namali ba tayo? Ligaspi, Heidi Pantino, Jess Nastor, Bev Kenshi, namali ba tayo? Kayo sumagot. Kung namali tayo, Mamita Starto. Kayo. Kayo. Sagutin nyo. Dahil ako naniniwala, hindi tayo namali. Bakit? Yun po yung mga nagiging resulta ngayon na talagang ang Martin Romualdez ay dinadala yung ebidensya sa kanya Kayo na bahala, di ba? Di ba? Yung. Ito na mga kababayan. Paano na ito? Sabi sa Philippine Star, mga kababayan, while there is no confirmation yet, while there is no confirmation yet, Senator Joel Villanueva, hindi pa po kumpirmado pero mga kababayan, siyang ngiti at sa mga selfie, kayo ho mga kababayan, hindi nyo pa ba nababasa yung mga ngiti nilang tatlo? Senator Joel Villanueva is believed to be among the senators eyeing to join the new majority. Halaka. Ayan mga kababayan ko, maliwanag na ho yan. Kaya nga ho, sabi ko, isisingit lang ho natin, yung balikan natin yung mga pagtatantrums ng mga tropa ni Argo. Yung mga tropa ni Argo na mga nagtatantrums, mga kababayan. Tulad ng eto. Boss Mike, eto ba yun? Yan na bumaliktad na ang isang Joel Villanueva dahil nakiusap daw di umano ang tatay niya na si Brother Eddie Villanueva di umano kay Lisa Araneta Marcos. Wait lang, liwanagin ko lang Eto kasi mga banat na ho neto ng mga DDS Galit na sila kay Joel Villanueva. Liwanagin natin Argo. DDS ka Mga kababayan, liwanagin natin to. Yan dyan na kamagaling Aho, teme. Eto
mga kababayan, Marian Tomas, makinig ka. Ulitin ko, ang di umano'y lumapit Alicia Duran sa Malacanang ay ang mag-amang Joel Villanueva at ang tatay na sino? Si Brother Eddie Villanueva, Badong TV. Maliwanag yan, di ba? Lumapit ba ang Malacanang sa kanilang mag-ama? Sila mismo na nagsasabi, John Wick na Susan Larson Santos, ang lumapit daw ay ang Joel Villanueva at sino pa? Sino? Si Brother Eddie Villanueva. Lumapit ba ang Malacanang sa kanila? Hindi. Sino? Ulitin mo. Kung totoo nga na bumaliktad na ang isang Joel Villanueva dahil nakiusap daw di umano Sino? ang tatay niya na si Brother Eddie Villanueva di umano kay Lisa Araneta Marcos. Paano pa ang kasagraduhan ng Jesus is Lord? Ayun na, binabanata na nila, di ba? Hindi lang ho yan. Hindi lang siya, mga kababayan ko Hindi lang siya, hindi lang. Sino pa? Meron pa, syempre. Hindi mawawala dyan si Kokey. Kokey! Diba? Babaliktad daw. Yan ang naririnig natin sa palipaligid, di ba? At nababasa din natin yan sa social media. At babaliktad ka daw dahil pinipressure ka at kakasuhan katulad ni Jinggoy. Eto lang kwento lang ako ng bahagya sa inyo. Alam niyo na si Pangulong Duterte na... Tama na yan. Kita nyo mga kababayan ko, sila sa kanilang kampo mismo na nagsasabi na talagang ang Joel Villanueva ay lilipat na sa kabila. Kaya kung ating babalikan itong balita ng Philippine Star, mga kababayan, ako masasabi ko, tiyak na ito na mangyayari. Sabi nga nila, kung walang apoy, walang usok. Nakuha nyo? Kung walang apoy, walang usok. Kita nyo mga kababayan, sa ngiti at sa tawanan na itong dito, sa larawan na ito, abay makikita nyo na ang ngiti ni Subiri, ang ngiti ni Gatchalian, tapos etong si Joel Villanueva. Wala na to. Balentong na yan. Kaya ngayon, ang Alan Peter Cayetano nagmamakaawa na kay Sherwin Gatchalian. Ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Tony Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Kita nyo mga kababayan, ayaw pa niyang rektahin na nagmamakaawa na siya Dahil alam niya na, eto ho mga kababayan, sino ang may pride? Yung may kailangan o yung taong nasa kanya yung kailangan? Sige nga ho. Sino ang lalapit? Sino ang magmamakaawa? Yung may kailangan o yung nasa kanya ang kailangan? Diba? Si Alan Peter Cayetano, sabi ko nga, makapalang mukha nito. Kaya etong ginagawa niya na panawagan kaya Senator Sherwin Gatchalian, yan po ay nagpapakita, mga kababayan, ng ng kanyang pagpapakumbaba na, mga kababayan. Wala na siyang magagawa kung hindi makipag-usap, kung hindi kausapin si Sherwin Gatchalian para nego. Makikipag-nego, mga kababayan.
Di ba? Sabi ni Argo, 5,000 is watching. Bago ka lang kasi lagi. Alam mo ba, mga nakarang araw, ang mga nanonood dito, 12,000, 10,000, 8,000, pinakamababa. Oo, replay nga dito, pinapanood, 10,000 eh. Yung pa kayang live, di ba? Oh, yan mga kababayan, ha? Oh, eto na. Oh, Chay, makinig kayo, ha? Makinig kayo. Oh, makinig kayo. Tuloy. Nagmamakaawa na ang senador nila Argo. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And kasalanan mo yan, hayop ka. Sabi ko nga mga kababayan, di ba Lovers Moon, replay tayo ngayon. Oo, ha? Rodrigo Melegrito, ha? Rob Gamboa, makinig kayo. Sabi ko nga, dapat unang araw pa lang, ginawa nyo na yan. Dahil ang mandato nyo ay magtrabaho para sa mamamayang Pilipino at gumawa ng mga batas para pakinabangan ng marami nating mga kababayan. Hindi ho yung ang ginagawa ho kasi nila, nadadamay ang lahat sa kapritsuhan nila, sa kanilang pagiging makasarili, sa mga pangarap na mga posisyon nila, mga kababayan. Nandiyan dyan na kayo, senador na rin kayo di ba Tato? Pero kayo, dahil naka-tatlong session ka naman, at ang nangyayari, wala. Ayaw mo nang bitawan ng pagiging Senate President mo dahil buwis-buhay kay Bato. Naaawa ko kay Bato, di ba? Kasi walang silbi yung ginawa niyang pagpapakabayani para kay Alan Peter Cayetano. Di ba Ronnie De Guzman, Evelyn Kawili. Walang kwenta. Wag mo na pilitin. Ayaw mag-like ng mga tropa mo wala na hong pupuntahan, mga kababayan. Kaya wala na, windang-windang na sila. Wala na kahit na anong gawin pa nila Kaya ano na nangyayari ngayon? Tulad ngayon, lalo silang nalugmok sa isang desisyon nila na baliktarin ang affidavit o affidavit ng mga 18 Marines. 'Di ba? Pacquiao Beach. Nako, eto na si ayan Sabi rito, palapag namin ni Alicia Duran. 17F ang anino. Talagang Pacquiao Beach kayo mga kababayan ko. Ano sa tingin nyo? Leonora Brown. Late na si Leonora Brown. Late na. Di ba? Etong ginawa nilang pagbawi ng desisyon, ng affidavit ng mga ilang Marines sa pandadamay kay Loren Legarda, ang liwa-liwanag ka ng tanong Napanood nyo ba yon? Bakit daw dinamay ninyo si Loren Legarda? Sabi ni Loren Legarda, sa tanong ng media, sabi sa 18 Marines, 18 Cargador pala, sorry. Sabi sa 18 Cargadors, bakit nyo daw dinamay si Loren Legarda? Kasama nyo daw yung anak niya na yung badiday, yung babading-bading, babakla-bakla, na si Leandro Lebiste sa pakikipaglaban. Bakit nyo sinama yung pangalan ni Loren Legarda? Allah ka. Sabi ng mga kargador, totoo naman po kasi na nagbaba kami ng 2 maleta sa bahay ni Loren Legarda. Yung bahay niya ay may mga kahoy-kahoy pa. Mga kababayan, dinescribe talaga lahat di ba? Dinescribe lahat yung kung paano, dineliver daw yung maleta, at si Saldico raw ang unang bumaba. Ganon-ganon ang kwento.
Ngayon, bigla na lang, binawi. Hindi daw kasali. At tinanong yung Mark Villar. Yung Mark Villar, yan ho, kasama talaga yan. Agoy! Di ba, ilang bawi na ho ba? Ilang mali na ho ba ang pinakita natin? Siya binigyan daw ng mga maleta, inabutan daw ng maleta na stop daw ni Tito Sen. Yung pong namatay na. Di ba? Yung namatay na nagngangalang Mark yata yun. Patay na nung 2015 pa. Pero binanggit pa yung pangalan niya na inabutan daw ng pera na mali-maleta. Nako, eto pa. Yung pong si Congresswoman Laila de Lima. Ngayon binawi din nila. Ano ba talaga totoo? Yung iPhone 16e na sinasabi nila noong 2024, noong 2024 sinuhol daw sa kanila. Anak ng pating na discover ng mga netizen na nando doon. 2025 palang lalabas pala. So, ang dami hong mga butas. Di ba, Mario Evangelista? Ang daming mga butas yung mga pinagsasabi nila. Kaya ang ending nila ngayon kung ayaw niyong paniwalaan tong 18 Marines, etong kargador, etong basureros, magpapalit na lang ho kami. Meron pa kaming 14. Tao ka mo ha! Nawa nyo? Sabi nila, ni Baligod, ni Attorney Talikod, kung ayaw nyo nang paniwalaan ang 18 kargador, meron pa ho kaming 14 na reserba. Puta, ginagawa na nilang katawa-tawa ito, mga kababayan, Ginawa na nilang katawa-tawa itong mga sarsuela nila, itong mga paninira nila ng kung kani-kanino. Kita nyo mga kababayan? Ano naman ngayon ang itatawag doon sa 14? Kung etong 18, nung una, yung isa si Gutesa, bigla na lang nawala. Palpak Hindi niya masabi kung ano yung tama doon sa kanyang ginawang affidavit ni Marcoleta Mali-mali. Nawala na. Mukhang kasi daw ang nangyari, kaya daw pala, eto mga kababayan ayon sa ating bubwit, ayon sa ating pink palaka, kaya pala ang dahilan, mga kababayan, ang dahilan daw di umano ng hindi na pagdalo ni Gutesa, sinabun daw ng husto nung nagngangalang Marcoleta. Pinagsabihan daw ng mga salita na halos hindi daw niya makain. Ewan ko totoo sabi daw mga kababayan, si Marcoleta daw, dahil siya daw yung nag-imbestiga, di ba? Pinagsabihan daw ng kung ano-ano. Na yung mga salita daw ay hindi makain, mga kababayan. Kaya nagtampo si Gutesa, nagtampo. Kaya hindi na pumunta. Ngayon, eto na naman. Etong 18 kargador. Mukhang hindi na nila padadaluhin. Kasi nga, puro palpak yung sinasabi. Puro mga may butas. Puro laban bawi. Kaya, papalitan na naman daw uli nila yun pong, alin? Yung pong 18 kargador. Ang tanong, may 14. May ipapalit silang 14, mga kababayan, na panibagong witness daw nila. Ang tanong ko sa inyo, paniniwalaan pa ba ng tao yan? Yung 18 nga mga kababayan, palpak na. Yung 18, hindi nga nila mapatunayan na totoo yung sinasabi nila. Tapos ngayon, magpapalit pa ng panibago uli. Sino ipapalit? Ewan ko kung sino yung mga sinasabi nilang 14 na yan. Nung una, 7. Tapos sabi ni Mike Defensor, 14 na. Sabi din ni Attorney Talikod, 14 na.
Aray ko. Aray ko talaga mga kababayan, ano. Ha? Di ba? Oh, Len Conrad Martin. Shout out. O, paano yan, Argo? Putang ina, Argo, naniniwala ka pa rin ba dyan, Argo? Oh, ikaw, umaming ka. Tanungin nyo nga si Argo. Seryoso, Argo. Tanong ko ha, ito ito ay sukatan ng kung nasa tamang kaisipang kape. Naniniwala ka pa rin? Ha? Maniniwala ka pa rin sa ilalabas nila? Sige nga. Pakisagot nga. Argo, sagutin mo! Oh, di ba mga kababayan? Yeah. Our beloved Boss Mike Cervera.